Ang sama ng tingin sa akin ni Jimmy Butler kasi ba naman Damian Lillard traded to the Bucks, not to the Miami Heat. Anong nangyari dito? Bakit sa Bucks siya na trade? At pag-uusapan po natin sinasabi ng mga tao, Bucks na daw ang leading contender para sa championship. Parang di ako maniwala. Sabihin ko sa inyo kung sino pa rin, ano? And syempre, pag-usapan natin kung sino ba yung panalo, talo dito sa trade na to at ano ba yung detalye ng mga trade at bakit ganun. Merong parinig itong si Damian Lillard at meron pa siyang bagong kanta Powercast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. Yung mga kaboom-boom pop ko dyan na mahilig sa basketball. Expected natin na matrade po si Damian Lillard pero hindi natin in-expect na sa Bucks. No? May rumor pa naman kagahapon na sa Boston Celtics na. Akala ko pa naman doon na pero Boston Celtics fans, meron pa tayong pag-asa kasi si Jrue Holiday parang ayaw niya doon sa kanyang napuntahan na team. Ano? At i-trade yata siya. Okay, eto na. Eto na ang detalye po ng trade. So, Milwaukee Bucks receive Damian Lillard. Portland receive Jrue Holiday. Ayaw niya dyan. DeAndre Ayton. At meron po mga ano dyan, medyo extra-extra. Si Tsunami Camara. Phoenix, Jusuf Nurkic. Nasir Little, Kenyon Johnson, and Grayson Allison. At sabihin ko na sa inyo kagad, ang lakas talaga ng Bucks. Pero bago natin pag-usapan yung winners and losers at kung sila ba magcha-champion, meron na kagad parinig ito si Damian Lillard. Sinabi niya dito, the casual won't be addressed, but the Trailblazer fans and the city of Portland that I truly love will be, and they will be addressed. Truthfully, stay tuned. Excited for my next chapter, Bucks. Ayan na po pero may kanta siya dito no? Pakinggan niyo lang, meron siyang mga parinig po sa at detalye. So bago natin pag-usapan yan, gusto ko lang sabihin din sa inyo na parang may parinig si si Jimmy Butler. Jimmy, yo man, you need to look at the box for tampering. Hindi daw sa kanya yan ang galing yan Jimmy, huwag ka naman magalit. Sayang kala mo kayo na, yung pala hindi. Anyway, ito po yung ibang mga detalye dyan Celtics po looking to trade daw for Jrue Holiday, Malcolm Brogdon kasi gusto na rin nilang matagal na tong chismis Malcolm Brogdon parang iti-trade. And of course, ito po yung potential na kapalit niya. Sana mangyari. Sana mangyari Sabihin ko rin sa inyo yung iba pang mga potential trades. Pero ito po dito po sa detalye na ito, syempre panalo dyan ng Bucks. And Bucks becomes a stronger contender for the championship. Swerte ni Giannis Antetokounmpo. Mas magaling naman si Damian Lillard kaysa kay Jrue Holiday. Si Jrue Holiday, kawawa. And he will be traded again. DeAndre Ayton, alam naman natin na parang napilitan na lang yata yung Phoenix Matagal na siyang gustong pakawalan ng Phoenix FYI lang matagal na siyang gustong pakawalan yan. And the Suns actually had a better kumbaga mas maganda yung dalawa pa yung napalit sa kanila Grayson Allen and Jusuf Nurkic, it's a good kumbaga magandang balik yan para sa kanila. So, sa akin pong palagay dito po ay the Milwaukee Bucks becomes stronger. Ang ganda ng lineup nila and I think well sa East makakalaban pa sa East. So, bad news for the East. Pero Boston Celtics I think still stronger pag makuha lalo si Jrue Holiday. Pero with the White, okay naman. Kung mapapansin nyo, kasi Boston Celtic ako Pero I still believe the Lakers is also one of the favorite para po sa championship. And the rest of the things that I just wanted to discuss, Rudy Gay pala, Warriors agreed to contract, nandun pala si Rudy Gay. And then si Jrue Holiday kasi, paano kaya yan? Kailangan naman mag-move on Jrue Holiday. I don't know I think Portland Trailblazers is gonna trade him. And sana makuha ng Boston Celtics. But the truth of the matter is, Damian Lillard, ang pinakatalo dito ay Miami Heat. Kasi alam ko na dun talaga niya gustong pumunta nowhere else but Miami Heat. Alam natin Toronto Raptors was pursuing him
But okay na rin. Kasi gustong manalo ni Damian Lillard, gusto niya mag-champion. And the same time, kung hindi niyo naalala, tinanong din si Giannis Antetokounmpo kung sino yung gusto niya mga ka-teammate. Isa dun, si Damian Lillard. So, Milwaukee Bucks, medyo pressured sila this coming season to win because yan na, ang pinaka-pressure si Antetokounmpo kasi binigyan siya ng Damian Lillard, which is one of the top players sa NBA. But I still don't think that they will be a champion. Especially, ang ano po kasi, syempre, top player ito si Damian Lillard. The question is chemistry. So we'll know. We'll know in the first half or we'll know kung maging maganda ang chemistry ng dalawa. Kasi yung Lakers or yung Celtics, yung mga top players nila, they already have chemistry. Nagdagdag lang sila ng mga secondary player. Ito kasi, pagpasok nito din Damian Lillard, isa siya sa magiging main players. You see what I'm saying? So, pero tanong ko sa inyo, sa tingin nyo ba magcha-champion ng Milwaukee Bucks this season? Sa tingin ko, hindi pa rin eh. Pero, isa sila sa contender talaga. Yun lang. Let me know in the comment section, and for more updates po sa basketball, boxing at MMA, please subscribe po and hit that notification bell. Marami tayong kwentuhan, podcast, and live show. Usually, live show natin tuwing gabi. Pag pinanood mo ito ng September 28, I might do a live show regarding this topic as well. Salamat po, and I'll see you sa next video ko. Thank you.